Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, Thursday, July 10, 2025. Update tayo sa patuloy na paglapit ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May dalawa pang inaasahang sama ng panahon na maaaring lumitaw sa susunod na linggo at habang nangyayari ito, patuloy na nagpaparamdam ang southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa ulat ng Pag-asa ngayong umaga, ang sentro ng low pressure area ay tinatayang nasa layong 540 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Habang ito ay nasa labas pa ng PAR, ito ay nagpapalakas sa southwest monsoon na siyang dahilan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Inaasahan ang paminsan-minsang pag-ulan sa Metro Manila, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro at Antique. Ang mga pag-ulang ito ay dulot ng southwest monsoon at may posibilidad na magdulot ng flash floods o landslide, lalo na sa mga mabababang lugar o sa mga komunidad sa gilid ng bundok. Samantala, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Sox-Sargen, nalalabing bahagi ng Mimaropa at Western Visayas, Mainland Cagayan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Batangas, Rizal, Laguna at Davao Occidental. Ang mga pag-ulang ito ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na kung tatagal ang pag-ulan o lalakas ito bigla. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at mga thunderstorm. Bagamat hindi malawak ang epekto, maaaring magdulot ito ng localized flooding lalo na kapag bumuhos ang ulan ng biglaan at malakas. Ayon sa pinakabagong Tropical Cyclone Threat Outlook ng Pag-asa, para sa Week 1 mula July 9 hanggang July 15, may nakitang Tropical Cyclone-like Vortex or TCLV-1 sa hilagang bahagi ng monitoring domain sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mababa ang chance nitong maging isang tropical cyclone sa unang linggo. Sa Week 2, mula July 16 hanggang July 22, inaasahang lilitaw ang TCLV-2, isa pang low-pressure system sa silangang bahagi ng cyclone activity domain. Mababa rin ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo. Bukod pa rito, posibleng mabuo ang TCLV-3 sa northwestern boundary ng PAR sa kalagitnaan ng ikalawang linggo ng July. Tulad ng naunang mga sistema, mababa rin ang chance nitong maging tropical cyclone. Subalit ayon sa European model, nakadalasang mas accurate kumpara sa GFS, ang kasalukuyang low-pressure area sa labas ng PAR ay may potensyal na maging bagyo. Sa kabutihang palad, inaasahang malayo ito sa kalupaan ng Pilipinas. Samantala, ayon sa European model, ang dalawang LPA na nakita ng Pag-asa ay isang malaking bagyo lamang na kumikilos pahilaga. Pero sa GFS, nagpapakita ito ng dalawang magkaibang sistema. Isa sa mga ito ay may malinaw na senyales ng pagtama sa kalupaan ng bansa sa susunod na linggo. Gayunpaman, hindi pa ito tiyak at maaring magbago pa ang galaw at lakas ng mga nasabing sistema sa mga darating na araw. Kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pag-antabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.